Sa mapagpalang Lord's Day po sa ating lahat. Marami sa atin ang nakakakilala kay John Newton, isang prominenteng Puritan pastor and preacher. Pero mas bantog siya sa kanyang sinulat na himno na tinatawag ng ilang mga historiador na the greatest hymn given to the church, yung himno na Amazing Grace. At sa study table nito ni John Newton, sa kanyang opisina, mayroon siyang tinatapatang pader. Sa pader na yon, merong mga malalaking letters na nakapinta sa pader na yon. At yung mga words na yon ay galing sa Deuteronomy chapter 15 verse 15. Ang sabi, "You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you. Therefore I command you this day." Yun yung verse na nakalagay sa kanyang pader. At anong rason bakit niya nilagay ni John Newton sa kanyang pader? Dahil ang dati niyang bukasyon, trabaho niya noon nung hindi pa siya mananampalataya, dati siyang slave trader. Nang kikidnap siya ng mga African at binibenta niya ito sa New World o sa known world noon para gawing ibenta bilang slave. At sa providensya ng Panginoon, siya nanampalataya at tinalikuran niya ang trabaho na yon. At itong talatang ito from Deuteronomy 15 verse 15, paalala sa kanya na yung mga kinikidnap niyang Africans noon para ibenta, mas malala yung kanyang disposition noon, na siya slave lang katulad ng bayan ng Israel na pinalaya ng Panginoon. At yan din ang magiging tema ng ating pag-aaralan ngayong umaga, kung paanong tayo na mga mananampalataya ay wala tayong karapatan sa ating mga sarili, tanging habag lamang ng Diyos ang nagdulot sa atin ng kaligtasan. Kaya inaanyayahan ko kayo na makibukas sa aklat ng Mateo, chapter 20, verses 1 to 16. Matthew chapter 20, verse 1 to 16. Nandito pa rin po tayo sa pagpapatuloy ng ating serye ng pag-aaral sa mga talinhaga ni Jesucristo. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga is the parable of the day laborers, or the laborers in the vineyard. Basahin po natin Matthew 20 verse 1 to 16, and pwede ba umabanti lang tayo ng isang verse? Yung last verse ng Matthew 19 verse 30, basahin natin. Matthew 19 verse 30, "Ngunit marami ang una na mahuhuli at mga huli na mauuna." Kasi tayo Matthew chapter 20 verse 1 to 16. "Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad ng isang tao na pinuno ng sambahayan, na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng 1 denaryo sa isang araw, ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. At paglabas niya noong 3 oras, nakita niya ang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, 'Pumunta rin kayo sa ubasan, at anumang nararapat ay ibibigay ko sa inyo.' At pumunta sila, paglabas niyang muli, nang malapit na ang 6 na oras at 9, gayon din ang ginawa niya." Verse 6, "At nang malapit na ang 11 oras, lumabas siya at nakakita siya ng iba na nakatayo, at sinabi niya sa kanila, 'Bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa?' Sinabi nila sa kanya, 'Sapagkat walang umuupa sa amin.' Sagot niya, 'Pumunta rin kayo sa ubasan.' Nang magdadapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, 'Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa mula sa nahuli hanggang sa mga nauna.' At lumapit ang mga inupahan ng 11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. Verse 10, "At nang lumapit ang mga nauna, akala nila'y tatanggap sila ng mas malaking halaga. Ngunit tumanggap din ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. At nang tanggapin nila ito, ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan. At sinabi, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito, at ipinantay mo sila sa amin na nagtiis ng hirap ng nakakapasong init sa maghapon?' Ngunit sumagot siya at sinabi sa kanila, 'Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kunin mo ang pera para sa iyo at umalis ka na.
Nais kong ibigay sa huling nagtrabaho ang kagaya ng ibinigay ko sa iyo. Ako ba'y hindi pa hihintulutang gumawa ng nais ko sa mga bagay na pag-aari ko? O naiinggit ka ba sapagkat ako'y mabuti? Last verse, verse 16. Kaya't ang huli ay mauuna at ang una ay mahuhuli. Saglit po tayong manalangin. Aming Diyos, muli kaming lumalapit sa iyong salita ngayong umaga. Aminado kami sa kapurulan, kahinaan ng aming mga isip. Kaya anong tindi ng aming pangangailangan, nalingapin mo kami ng iyong grasya. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa dahil malibang paliwanagin mo ang iyong salita sa amin, hindi namin ito kayang lakaran. Malugod ka, Panginoon, na mangusap sa iyong mga tao sa umagang ito. At nawa itong araw na manampalataya ang mga hindi pa nananampalataya sa iyo. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating ang binasa ay ang kilala bilang the parable of day laborers. Pero bago natin puntahan ang talinhagang ito at isa-isahin, tignan muna natin yung kanyang konteksto. Ano yung pangyayari? Bakit dumating si Kristo sa pagtuturo ng talinhagang ito? Naalala nyo kanina, bago natin basahin yung Matthew 20, binasa natin yung last verse ng chapter 19, yung verse 30. Sinabi doon, marami ang mauuna na mahuhuli at ang mga huli ay mauuna. Kilala itong chapter 19 dito sa naratibo from verse 16 to 24. Ito yung account sa scripture ng pagkikita ni Kristo at ng tinatawag na rich young ruler. At ang naging pagtatagpo nila nito ni Jesus, nagtanong yung rich young ruler sa kanya, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Hesus Kristo, sundin mo ang Decalogue. Sabi niya, ginawa ko na yan, buong buhay ko mula nung bata ako. Sabi ni Kristo, mabuti kung sinusunod mo ang Decalogue, ang 10 utos, benta mo ngayon ang lahat ng pag-aari mo. Ito na lang yung kulang. Benta mo lahat ng pag-aari mo, bigay mo sa mga nangangailangan, tapos sumunod ka sa akin. Hindi kaya nung rich young ruler, tinalikuran niya si Jesus dahil, ano sabi ng scripture? Lubos na mayaman yung rich young ruler, hindi niya kaya yung utos ni Jesus. Ngayon, yung mga disipulo, pinapanood nila nung nangyayari ito, nung nagtagpo si Kristo at yung rich young ruler, pinapanood nila yung tagpo na yon. At nung umalis na yung rich young ruler, sumigaw si Kristo sa verse 24 ng chapter 19, sabi niya, "It is easier for a camel to enter the kingdom of heaven than a rich person." So sabi ni Kristo, lubhang napakahirap para sa isang taong mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Mas mainam pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom. Parang kabaliwan ng bagay na yon, pero sabi ni Kristo, mas posible pa yon kaysa yung mayaman, talikuran niya yung yaman niya for the sake of me, sabi ni Christ. At ngayon, nabaffle itong mga apostles na nanonood dito sa tagpong ito. Sabi ni Apostol Pedro sa verse 25, nagtanong siya, sabi niya, sinong makakapasok sa kaharian ng langit? Sinong maliligtas? Ang punto ni Pedro, kung itong rich young ruler, mayaman, bata pa, full of energy, and highly religious kasi ruling siya sa synagogue, kung hindi siya pasok sa kaharian ng langit, paano pa kami? Yun ang sabi ni Pedro, yun ang tumatakbo sa isip niya. This is madness. Who can possibly qualify kung hindi qualified yung rich young ruler? Sinabi ni Kristo bilang tugon dito sa tanong na ito ni Pedro, sinabi niya, with God, nothing is impossible. With man, this is impossible, but with God, nothing is impossible. So sa lente na makatao, mukhang napaka-imposible. Impossible job na makaligtas ang sino man. Then we see in verse 27, sa chapter 19 pa rin, si Apostol Peter being the carelessly unspoken man that he is. Ilang beses na natin napag-iinitan itong si Pedro na lagi siyang nagtatanong ng hindi na pag-iisipan. Pero wag natin masyadong dustahin si Pedro, nire-representa niya lang din naman tayo. Ganyan din naman tayo. Si Pedro, once again, being the carelessly outspoken man that he is, nagtanong siya dito sa verse 27. Sinabi niya, paano naman kami, Kristo? Paano naman kami na tinalikuran namin lahat ng meron kami para sundan ka? Kung yung rich young ruler, sinabi mo, ibenta niya lahat ng meron siya, tapos sumunod sa'yo, hindi niya kayang gawin, Kristo kami. Magaganda ang buhay namin. Ito si Mateo, dati itong tax collector, malaki ang kita. Tinalikuran niya for you. Kami rin, Peter, James, and John, kami mga fisherman kami. Tinalikuran namin for you.
And mga kapatid, yung pangingisda sa panahon nila, hindi yan mababang trabaho. Mataas na trabaho yan. Decent job yan. Sa panahon natin ngayon siguro, ganun ang tingin ng karamihan ng tao, mababang vocation ng fishing. Pero sa panahon nila Kristo, hindi. Decent job yun. And yet, tinalikuran ito nila Pedro para sumunod kay Kristo. At ito yung core ng tanong ni Pedro sa verse 27 ng chapter 19. Paano naman kami, Jesus? Tinalikuran namin lahat for you. Anong mapapala namin? Anong reward namin? May matatanggap ba kami dito sa earthly kingdom mo or heavenly kingdom? What's in it for us? Yan yung laman ng tanong ni Pedro. At binigyan sila ni Kristo ng assurance dun sa verse 28. Basahin ko yung verse 28. Sabi ni Kristo dito, "Truly I say to you, in the new world or in the world to come, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Verse 29, "And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive hundredfold and will inherit eternal life." Bigyan nyo ng focus. So, nagtanong si Pedro, anong matatanggap namin? Sa dulo ng verse 29, anong sinabi ni Kristo? You will receive eternal life para dun sa mga sumunod sa akin. Regardless of all the other blessings, sabi ni Kristo, everybody will receive what? Eternal life. Lahat makakatanggap ng same eternal life. Pag tinignan natin yung question ni Pedro, it is an affront to God's fairness in treating His followers. Ito'y sampal sa mukha ni Kristo, demanding Christ to give an account sa mga sakripisyo ng mga apostol para sa Kanya. So, tingnan niyo tanong ni Pedro. Meron siyang sense na suspicious siya na baka hindi well compensated ito. Meron siyang mali siya, meron siyang pagdududa na baka hindi niya matanggap yung karapat dapat niyang tanggapin sa lahat ng sakripisyo niya kay Kristo. So, in its core, ito'y sampal sa pamumukha ni Hesus Kristo. Panunumbat sa Kanya at pagduda sa Kanyang pagiging fair sa Kanyang mga tao. Pero hindi na to bago kay Pedro. Hindi na to bago kay Pedro dahil doon pa lang sa Old Testament, common na bagay na ito, normal na bagay na sa mga Israelita na laging magduda sa pagiging fair ng Diyos. Laging magduda sa justice ng Diyos. Laging magduda sa mga reward ng Diyos sa Kanyang mga tao. Mababasa natin sa Ezekiel chapter 18. Sabi ni Ezekiel ito pertaining to the Israelites, they said, "The way of the Lord is not equal." So, noon pa man, deep-seated na sa balat ng mga Israelita itong pagdududa sa sense of equality ng Diyos. At ito rin yung tanong ni Pedro sa kanya, kay Kristo. Nagdududa siya sa equality, sa fairness ni Christ. So, dito tayo dinala ng ating pag-aaral. Kaya kinailangan ni Kristong ituro itong talinhaga ng day laborers para i-combat itong pangangarapatan ni Pedro, itong panunumbat, itong malisyosong tanong ni Pedro about God's fairness and equality. At yung main point ng parable na ito, makikita natin from verse 30 ng chapter 19. Sinabi doon na may mga una na mahuhuli at may mga mahuhuli na mauuna. Biglang pumasok yung chapter 20. So, last verse ng chapter 19, yun yung thought. The first will be last, the last will be first. Pagpasok ng chapter 20, verse 16, sa dulo ng talinhaga, makikita natin, inulit na naman. Diba, verse 16, inulit. The first will be last, the last will be first. So, the first will be last, the last will be first. Inulit-ulit dito, tapos sa loob yung parable. So, ang appearance na itong parable na ito is para siyang bookends. Yung meaning ng the first will be last and the last will be first ay contained doon sa loob ng ng parable rather. At yun yung makikita natin. Yung main point ay stated from the beginning and to the end, sandwiching the body. That explains it. At bago tayo mag-dive dito sa ating parable, bigyan ko lang ng clarification na hindi tinuturo ng parable na ito, so para hindi tayo magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, hindi tinuturo ng parable na ito na ang kaligtasan ay work-based, na kaya nating anihin by laboring in the vineyard. Hindi yan ang tinuturo. Isa pang hindi tinuturo nito,
Hindi ninanalify ng talinhagang ito ang clear distinctions of Jews and Gentiles in the last days or in the eschaton. Hindi nito ninanalify kasi may mga ibang passages na nagbibigay ng clear distinction sa bagay na yan. And lastly, hindi rin kinocontradict ng talinhagang ito yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3 verse 8 that we will each be rewarded according to their own labor. So may mga ibang portions yan, hindi yan yung pakay ng naituro ng talinhaga, wag nating focusan yun. So sana yan yung maging parameter sa pag-aaral natin ngayon. Pero ang concern na dinidil nitong talinhaga na ito ay yung pride among God's chosen servant, na hindi sila lumago sa pangangarapatan. And another thing is the attitude of entitlement, na meron sila dapat tanggapin dahil sa mga labors nila for God. Ngayon, katulad ng mga apostles na first listeners ng talinhagang ito, maging tayo na mga nagle-labor para sa ministry ng Diyos, maging tayo na mga nilagay ng Diyos sa kanyang vineyard, makaka-benefit tayo sa talinhagang ito dahil the same truth ay yung ipinaparid ng Scripture that we should not begrudge His generosity. Hindi natin pwedeng pag-imbutan o pag-inggitan yung kabutihan ng Diyos. At ito nga yung aking proposisyon sa inyo na maging pangunahing mensahe ng ating pag-aaral ngayong umaga. Our main message, the struggle and the stretch of our service to God does not entitle us to His grace. The struggles and stretch of our service to God does not entitle us to His grace. Sa Tagalog, ang kahirapan at kahabaan ng ating paglilingkod sa Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng karapatan sa Kanyang biyaya. At para nga maunawaan natin ang tinuturo ng talinhagang ito, gagamit tayo ng dalawang lente to properly see kung ano yung tinuturo ni Christ sa paragraph na ito. So, first lens na gagamitin natin, earthly lens. Pangalawa, let's view the parable through a heavenly lens. So that's the first point, looking through an earthly lens. So tingnan natin yung dalawang bagay, looking through an earthly lens. Una, ang ginawa dito ng landowner is hunting for workforce at pangalawa is handling of wages. Tingnan muna natin yung hunting for workforce nung may-ari ng lupa. Sa verse 1 ng chapter 20, nagsimula si Christ sa pangangaral ng talinhagang ito. Sinabi niya, the kingdom of heaven is like. Napakaraming talinhaga na tinuturo ni Jesus na dito nagsisimula na ang kaharian ng Diyos ay tulad ng, laging ganun ang kanyang intro. Basically, ang ibig sabihin lang nito, na ang kaharian ng Diyos, itong parable of the vineyard, malalaikin ito what it is like to be inside the scope of salvation in Christ. What it's like to be sa loob ng gift of salvation, being part of God's kingdom, both on earth and in heaven. So, ang punto ni Christ dito is to mirror sa parable what it is to be inside sa salvation ni Christ. And ayun, di ba yung point ng parable? It is an earthly illustration of a heavenly truth. So, sa parable na ito, in-illustrate si God bilang the landowner. Siya yung landowner, yung may-ari ng vineyard, ng sakahan ng ubas dito sa talinhagang ito. Siya yung master of the house, owner of the house, ruler of the house. Ang title ng may-ari ng lupa dito ay oikodespote sa Greek. So, oiko, bahay, despote, doon natin ginawa yung English word na despot, absolute monarch, absolute rule. So, siya yung absolute monarch or absolute rule of the vineyard. So, siya ang masusunod dito. Siya yung oikodespote. And again, gumamit na naman si Christ ng agrarian-themed parable kasi nga ito yung pinaka-relatable sa kanyang mga hearers. Kasi nga sabi nga dito ni Joachim Jeremiah, isang historian, sa kanyang book na Jerusalem in the Time of Jesus, sabi niya, viticulture or the production and cultivation of grapevine played a dominant role in the rural economy of Galilee and Judea. Wine was essential both as a dietary staple and as an object of commerce. Kaya many time, si Christ gumagamit ng image ng winery o ng vineyard kasi napaka-common itong trabaho na to sa Israel. Kasing common ito ng pagsasaka sa atin. Kasing common, yung pag-inom nila ng wine, kasing common lang yan ang pagkain natin ng tinapay at kanin dito sa Pilipinas. So, ganun ang kultura ng mga Hudyo doon sa ancient Israel. At
Sa ancient Israel then, even up to this day, the end of harvest time would give a lot of pressure to the landowners because they have to finish the harvest before the rainy season comes. So, ang setting nitong parable na to, padating na yung araw ng ulan. Padating na yung rainy season, usually month of September. At kung landowner ka, may-ari ka ng vineyard, kailangan matapos mo na yung harvest bago bumagsak ang ulan. Kasi pag hindi mo pa natapos ang harvest, 80% done ka, 90% done, tapos biglang natapos na yung month of September, pumasok na yung rainy season, naku, lugi ang negosyo mo. Ang laki na mawawala sa'yo. So, ang nangyayari, pag palapit na yung rainy season, ang nagiging culture ng mga landowner, nag-hire sila as many workers as possible para lang hindi sila maabutan ng ulan. At ito nga yung setting nung talinhaga. By the way that Christ taught this parable, it showed that the additional workers needed is great, since he was hunting for additional workers up to the last hours of the day. Di ba, kahit sinong merong business, alam kung ilang workforce ang kailangan mo for a specific job. For example, sa amin, ang aming business ay air conditioning. For example, merong isang task na kailangan nyo magkabit ng 2 floor mounted. Alam mo na, ang kailangan mong workforce doon, 4 na tao lang. Pag nagpadala ka ng 8 na tao para i-accomplish yun, lugi ka na sa labor. Additional expense yun. So, ang good manager, titignan niya ang trabaho, aalamin niya ilan ang workers na sapat para dyan, yun lang i-deploy niya. In a specific time. So, 4, sapat na yan para matapos for 2 days. So, kasama yun sa costing. Dito, sa parable, up to the last hour, naghahanap yung laborer, di ba? So, does it imply na parang palpak siya sa managing niya, hindi niya alam kung ilang work yung kailangan niya for the specific job. Hindi yun ang punto ng talinhaga. Pero may kita natin dito yung pressure sa kanya na matapos itong harvest na ito. And bilang paglilinaw, sa atin kasi dito sa Pilipinas, di ba meron tayo tinatawag na 8 to 5 hour job. Usually, 8 hours lang naman yung shift, di ba? Tapos may 1 hour na break. So 9 hours kang magtatrabaho, pero yung 1 hour doon pahinga. Pero 8 hours lang talaga yung labor mo doon. Sa ancient Israel, walang ganun. Meron sa kanila 12 hours a day. So sa tingin natin, ano na yun, no? O thank you na yun, OTY na yun. Pero sa Israel, 12 hours a day ang labor nila from 6 a.m. to 6 p.m. Sa atin, 8 a.m. to 5 p.m. Sa kanila, 6 a.m. to 6 p.m. So mahabang oras ng trabaho. At ngayon, lumabas na yung landowner, naghanap siya ng laborers, right? So, anong oras nagsisimula yung labor sa vineyard? 6 a.m. So, lumabas siya, early hours pa lang. Let's suppose 5 a.m. Lumabas na siya ng 5 a.m. ng madaling araw o 5:30, pumunta siya sa marketplace para maghanap ng day laborers na magtatrabaho sa kanyang vineyard. Now, itong landowner na to, we could suppose na meron siyang mga regular workers sa kanyang vineyard. Pero dahil nga, naghahabol na siya, kailangan niya ng additional workforce. And bilang landowner, ang go-to place niya para maghanap ng day laborers ay sa marketplace. At doon nga siya dinala. Ngayon, sino ba itong mga day laborers na to? Ang mga day laborers po, sila yung mga workers sa Israel na walang regular job. Hindi sila owned by a master. Alam niyo ba yung mga slaves, mas maganda pa yung trabaho sa kanila. Kasi yung mga slave, pinapakain ng master, siguradong may sweldo, may titirahan, inaalagaan ng master, they are owned by their master. Itong mga day laborers, mas mababang trabaho to. Nabubuhay sila, hindi paycheck to paycheck. Daily paycheck to daily paycheck sila. Pag hindi sila nakahanap ng work for that specific day, uuwi silang walang pagkain. Wala silang pagkain for the next day. So they are taking labors one day at a time. Ito yung nature ng mga day laborers. So in a way, hindi pala. In reality, mas maayos pa yung pagiging slave kaysa pagiging day laborers. Kumbaga, contractual ka, wala kang sure na work for the next day. Ang nature ng kanilang vocation ay uncontracted, unsecured, and uncertain. Ngayon, ang problema dyan, pag hindi ka nakahanap ng work for this day, the next day wala kang pagkain. Now, kung ikaw naman ang nag-hire ng day laborers, hindi mo pwedeng i-delay yung pagpapasahod sa kanila. Sinabi yan sa Deuteronomy chapter 24 verse 14 to 15. Deuteronomy 24 verse 14 to 15. You shall give him his hire on the day he earns it before the sun goes down.
For he is poor and sets his heart on it, lest he cry against you to the Lord and it be sin in you. So sinasabi ng Mosaic Law, pag nag-hire ka daw ng day laborer, huwag mong pagpapabukasin yung sahod. Kasi nabubuhay sila daily paycheck to daily paycheck. Pag pinagbukas mo yun, uuwi silang walang pagkain sa pamilya nila. At ang gagawin ng day laborer na yun, iiyak yun sa Panginoon. At pag narinig ng Panginoon yung tangis ng day laborer na hindi mo pinasahod, it will be sin against you. Kaya mahigpit na pinagbabawal na pag nag-hire ka ng day laborer, i-delay mo yung sahod. And nawa, nag-speak din ito ng volume sa mga may-ari ng business. Yung mga worker din natin, in a way, nabubuhay din yan paycheck to paycheck. And let us be gracious na, by implication, wag i-delay ang kanilang mga sahod. So ito yung nature ng work ng mga day laborers. So, pumunta yung landowner sa plaza, sa marketplace, naghanap siya ng mga slaves during the early hours. And he hired laborers, ito yung usapan, denarius. So nakakita siya ng magtatrabaho, 6 a.m., kinausap niya, sinabi niya, di ba, na bibigyan niya daw sila ng isang denaryo. Yun yung sahod nila ng mga laborers. Now, ano yung denaryo? What is the denarius? Ito ay hindi to minimum pay. Again, ulitin ko, yung day laborers, di ba, sobrang babang trabaho ito. Wala silang kontrata, walang assurance. And pag isa kang day laborer at pinangakuan ka ng denarius, napaka-good news nun. Kasi slightly above minimum yun. Ang deserve mo, below minimum, kasi hindi ka naman regularly employed, pero pinangako sa'yo ng landowner, bibigay daw niya sa'yo 1 denarius. Katumbas na yun ang trabaho ng isang regular na Roman soldier. So that is a wage na slightly above minimum. So, fair yun. Hindi lang yun fair, ito'y gracious na in a sense. So, yun ang naging usapan nila. So, hinire niya yun ng 6 a.m., pinadala niya sa vineyard. Nagsimula ang trabaho 6 a.m. Now, sinabi ng parable, in the 3rd hour, lumabas uli yung landowner, naghanap ng mga trabahador. 3rd hour mula 6 a.m. Ganon natin babasahin yung talinahaga. So, 3rd hour mula 6 a.m., 9. So, nagsimula yung work, 6. Lumabas uli siya 9 a.m. Siguro nakita niya, kulang yung trabaho na to hindi kulang to. Labas uli ako, mag-hire pa ako ng dagdag workforce. Lumabas siya ng 9 a.m., may nakita uli na naman siyang mga day laborers. So, hinire niya uli. Lumabas uli siya ng 6th hour, so that is 12 o'clock, alas 12 ng tanghali. Nag-hire na naman siya ng mga laborers. And ganun uli ginawa niya nung 9th hour. So, 9th hour is 3 p.m. So, nag-hire siya ng 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, and 3 p.m. Anong oras uli yung tapos ng shift? Alas 6 ng hapon, di ba? So, ilang oras na lang? 3 oras na lang, tapos na. Pero, ito yung ginawa ng landowner. Lumabas uli siya ng 11th hour. So, ilang oras na lang bago matapos ang shift? 1 hour na lang. Lumabas uli siya. So, parang iisipin mo, no? 1 hour na lang, mag-hire ka pa ng laborer. Hindi ba lugi ka niyan? Papasahurin mo yon. Pero ang sa mind na itong vineyard owner, kailangan matapos ang harvest. Meron lang specific time na ito na kailangan matapos. We need extra workforce. So kahit 1 hour na lang, lalabas uli ako sa marketplace, I will hire workforce. So 11th hour came, 5 o'clock p.m., he hired laborers once again. Sabi sa verse 6, kinausap niya itong mga nandito sa marketplace ng 1 hour na lang. Sabi niya, why are you standing here idle all day? Bakit kayo nakatambay lang dito na walang ginagawa? Parang gano'n yung sinabi niya dun sa mga yon. Sumagot yung mga day laborers na naiwan, sabi nila, because no one has hired us. Hindi naman sa nakatambay lang sila, hindi lang sa nagtatamad sila, it's just that walang nag-hire sa kanila. Isipin niyo yung situation ng day laborers sa 11th hour. Mula umaga, naghihintay sila ng trabaho. Dahil pag hindi sila nakatanggap ng trabaho, wala silang mapapakain sa pamilya nila pag uwi. Pero patiently, hindi sila sumuko. Up to the last hour, umabot na ng alas 5 ng hapon, hindi pa rin sila umuwi. Di ba usually tayo, wala na, downhearted na tayo. Alas 3 na, walang nag-hire sa akin. Wala nang pag-asa, uwi na lang ako. Sabihin ko na sa asawa ko, wala akong kinita. Pero hindi itong mga workers ng 11th hour. Naghintay sila. Hindi sila uuwi nang sumuko na lang. So kahit 1 hour na lang, naghintay sila sa marketplace. And
naging gracious yung vineyard owner, yung landowner, binigyan pa rin sila ng trabaho. At kung ikaw yung worker ng 11th hour, ano yung nasa mind mo? 1 hour na lang ako magtatrabaho, siguro ang bayad sa akin nito, 1 hour's worth lang, no? Siguro ano lang to, 80 pesos. Pero sa mind nila, ano mas okay? Umuwi ako ng merong 1 hour worth na sahod o wala? Mas okay nang meron akong mauwi kahit na pangbili na lang ng sardinas o tinapay. Ayun, probably yan yung nasa isip nila. They waited patiently. And malamang, ang nasa expectation nila, dahil hindi naman diniscuss ng talinhaga, na pinangakuan din sila ng denarius, di ba? Walang ganon. Ang pinangakuan lang ng denarius dito, yung nagsimula ng 6. So probably, ang nasa mind nila, tatanggap na lang sila ng katumbas lang ng 1 oras na trabaho. So doon yun yung makikita natin doon sa paghahanap ng workforce ng landowner. Now, punta na tayo dito sa verse 8. Verse 8, nakikita natin dito yung handing of wages. Sabi dito, the evening came. So tapos na yung shift. Dumating na yung 6 ng hapon, the evening came, oras na para i-disburse yung mga wages ng mga nagtrabaho. So ang ginawa ng landowner, tinawag niya yung kanyang foreman, yung kanyang supervisor. Tinawag niya, sabi niya, ito yung instruction niya sa verse 8. Pay the workers from the 11th hour. Sinong uunahing pasweldohin? Yung nagtrabaho ng 5. Yun daw unang bayaran, moving up until the workers of the first hour. So unahin mo, yung nagtrabaho ng 1 hour lang, huli mong papasahurin, yung nagsimula ng 6 ng umaga. So instruction is clear. So nakita nyo yung pag-mirror ng truth ng parable, the first will be last, the last will be first. Kasi sinong unang pinasahod? Yung last. Yung first na nagtrabaho, siya yung last na nakasahod. So doon pala may kita na natin yung pag-mirror ng reality na ito. Now, verse 9, the workers from 11th hour must be shocked to receive a denarius. Nung tinawag na sila ng foreman, okay, pasok na dito yung mga nagtrabaho ng 5. Pila sila siguro, binigay denarius. Anong pakiramdam nun? Ang ini-expect ko, sahod lang pang 1 oras. Binigay sa akin, sahod pang 1 araw. Matutuwa yung pamilya ko nito. Buti na lang hindi ako sumukong naghintay sa marketplace. So, sobrang saya siguro ng pakiramdam nila, nag-uumapaw sa saya dahil hindi sila deserving nito. Yet, binigyan sila ng 1 denarius. Ngayon, sa verse 10 ng chapter 20, tinawag na ngayon yung workers of the first hour. And nakita nila, yung 1 oras lang nagtrabaho, ang natanggap niya, 1 buong denarius eh. So isip-isip siguro nila nung magkakasama sila. Nakita niyo yung nagtrabaho ng 5 p.m.? Katumbas ng sahod natin. So kung 1 hour 1 hour lang siya nagtrabaho, 1 denarius ang natanggap niya, tayo 12 hours nagtrabaho mula 6 hanggang 6. Malamang ibabayad sa atin nito, mukhang gracious yung landowner Babayad sa atin nito, 12 denarius. Nako, kumbaga, paldo ako ngayon na. Paldong-paldo. Kahit 2 linggo kung di magtrabaho, okay lang. 'Di ba? Katumbas ng 2 linggong labor yung tatanggapin natin. Grabe, ang saya nito. So, yun yung kanilang damdamin sa verse 10. Ayun ang malamang tumatakbo sa kanilang isip. Pero, mabilis ding nawala yung kanilang kasiyahan pagpasok ng verse 11. Pagpasok ng verse 11, lumapit sila sa foreman, pila na naman sila na yung huling tatanggap. Ang binigay, hindi 12 denarius. Ang tinanggap nila, 1 lang din. So, bagsak ang balikat nila. Nanghinayang sila. Ang ginawa nila, nagmumble sila ng, grabe naman yung na yan, landowner na yan. Hindi siya fair. Bakit ito? Pare-pares kami. Mas mabigat yung trabaho ginawa natin. Ngayon, hindi na nila makontain yung pagmamumble nila. Pagdating sa verse 12, nagreklamo na sila ng tuluyan dun sa landowner. Hindi sila nagreklamo dun sa foreman na tagapagsahod. Nagreklamo sila dun sa may-ari ng lupa. Sabi nila sa verse 12, this last worked only 1 hour, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the day and the scorching heat. Nanog-nog kami maghapon. Mula umaga hanggang tanghaling tapat, tirik ang araw, sunog kami ito. Nagtrabaho to, wala ng araw, 5 na. Sunset na nun. Pero
Pinantay mo yung sahod sa amin. Nasaan ang equality mo? Ayun ang tanong nila sa landowner. Anong sagot ng landowner sa verse 13? Sabi, friend. So tinawag silang friend, di ba? Kahit na reklamador, kahit na matalas yung kanilang mga salita, tinawag silang friend. Now, sa Greek, may dalawang word for a friend. Yung usual word for a dear friend, a loving friend, ay philos. Hindi siya tinawag na philos. Hindi sila tinawag na philos. Tinawag silang distant friend. Hetairos ang tinawag sa kanila. So, hindi siya term of endearment. Alam niyo kung gaano ka-negative yung term na hetairos? Si Judas, nung lumapit siya kay Kristo, nung hinalikan niya para ipagkanulo, tinawag siya ni Jesus Christ na hetairos, friend. So, ito ay term na binibigay mo sa isang taksil. At ito din yung tinawag ni landowner sa kanila. Sabi niya, hetairos, I am doing you no wrong. Naalala mo ba nung umaga, nung alas 6, bago mag alas 6, hinayar kita sa marketplace, ano usapan natin? Di ba 1 denari? Lumabag ba ako? Hindi naman kita pinangakuan ng 12 denari ah. Ang pangako ko sa'yo, 1 lang. At binayaran kita based sa agreement natin. Eh dapat nagreklamo ka kaninang umaga. Ba't hindi ka nag-aklas nun? Ngayon ka nagreklamo. Ngayon tinupad ko yung usapan natin. Did you not agree with me for a denarius? Take what belongs to you and go. I choose to give to you, to this last worker as I give to you. So basically sinasabi ng landowner, wala ka nang pakialam. Kung gusto kong bigyan siya ng katumbas ng trabahong, katumbas ng pinangako kong bayad sa'yo, wala ka na dun pake. Verse 15, sinabi niya, am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity? Yung word dito na begrudge, ang ibig sabihin nito, malisyoso ka, you're wicked. Do you begrudge my generosity? Bakit mo pinag-iimbutan? Bakit mo pinag-iinggitan yung pagiging mabuti ko? Yan ang tanong sa kanya ng landowner. Again, the landowner showed that there was no injustice on his part. Whether they worked all day or just an hour, he is full of generosity that he was willing to pay them according to their vocation. Again, hindi nga sila deserving ng 1 denari. Mas mababa pa dapat half denari lang siguro yung tanggapin nila eh. Yet, pinangakuan sila ng magandang sahod, nagreklamo pa rin. Ngayon, nung sinabi yun ng landowner, sumagot pa ba yung mga nagtrabaho from the first hour? No, doon na natapos yung parable. Hindi sa atin binigay ng talinhaga, hindi pinaliwanag sa atin ni Kristo kung anong naging tugon nila. At malamang ang tugon nila, umuwi na lang sila. Di ba? Ngayon, sa ganyang paraan natin makikita itong talinhagang ito, kung i-view natin siya looking through an earthly lens. Yan yung laman ng talinhaga. Now, punta tayo sa second point. Tingnan naman natin ito through a heavenly lens. Basically, ang point lang ng parable na ito nung tinuro ni Christ is ito. In the end, we will all receive the same from God, eternal life. Kasi naalala niyo yung tanong ni Pedro sa chapter 19? Sabi niya, paano naman kami? Paano naman kami iniwan namin lahat para sa'yo? Di ba para siyang yung worker sa first hour? Na paano naman kami? Tanghali, tiniis namin, nanugnog kami. So ito lang yung point ni Christ in teaching this parable. In the end, we will all receive the same from God, and that is eternal life, perfect communion with Christ. Now, pwede natin itong i-view sa dalawang paraan. Una, view natin that God is not fair. God is fair rather to His chosen nation. Pwede natin itong i-view sa paraan ng paano ito makikita ng isang Hudyo. And elaborate ko lang yung characters na itong talinhagang ito. The landowner is God. The workers are His people. The vineyard is His ministry, His kingdom. Yung kanyang forma na nagbibigay ng reward is Christ. Yan yung significance ng parable. And keep in mind, si Pedro, kung bakit nag-spark itong pagtuturo ng parable na ito, yung kanyang inquiry, keep in mind na si Pedro ay isang Hudyo. At dahil isa siyang Hudyo, inclined talaga siya sa pagiging mayabang, pagiging prideful, and self-righteous. Kaya ayun yung punto ng kanyang tanong. Paano naman kami, Kristo? How about us? We have abandoned everything from you.
Those are words ng isang taong puno ng pride at self-righteousness. So nakita ni Kristo yung great need to quench this rising pride from the apostles. Kaya niya ito tinuro. Now, the Jews, kung i-view natin ito sa paraan ng Hudyo, sila yung bilang bayan, sila yung nag-labor from the first hour pa lang. Kanino nakapagtipan ng Diyos? Hindi ba sa mga Israelita? Wala pang bayan ang nananampalataya sa Diyos sa buong mundo, nanampalataya na sila. They are the covenant people of God. The Jews as a nation worked for Yahweh in the first hour. Pwede silang mag-expect to receive a greater eternal life than the Gentiles na later na lang niligtas sa New Testament na lang. Pwedeng maging ganun ang approach nila. Dahil nga deep-seated na sa kanila ang pride and self-righteousness. After all, they served Him before the works of Christ was but a shadow and mystery. So pwedeng mga rapatan itong mga Israelita na, excuse me mga Gentile, si Kristo hindi pa nga napapangalanan sa Old Testament, anino pa lang siya, pangako pa lang siya, nanampalataya na kami sa promised Messiah. Kayong mga hintil, nanampalataya na lang kayo nung revealed na. Kami nanampalataya nung concealed pa lang. So therefore, pagdating sa eternal life, dapat itong mga Israelita nasa upper echelon sila, nasa baba lang yung mga Gentile. Kasi sila yung nag-labor for the first hour. Later na lang yung mga hintil. Kung ganyan ang kaisipan ng mga Israelita at napatunayan na ganyan nga sa kanilang paghihimagsik laban kay Kristo, then they forgot that Yahweh's choice of them was by grace and it was by His sovereign choosing. Unconditional free will. Walang nakita ang Diyos sa bayan ng Israel. Sila nga yung mahina Maliit na bansa. Pero kinalugdan sila ng Diyos at tinulungan sila. Sila ang naging chosen people of the Lord. Sabi ni J.C. Ryle, God will never allow the older branches of His church to look contemptuously on the younger. The converted inhabitants of Tine Valley and New Zealand shall be as fully admitted to heaven as the holiest patriarch who died 3,500 years ago. The Gentiles converted at the 11th hour of the world shall be as really and truly heirs of glory as the Jews. So kinombat na ni Kristo yung view ni Peter, being a Jew, na meron silang special place in heaven dahil sila nag-labor for the first hour. The Jews cannot begrudge God's kindness to the Gentiles. Kung paanong tatanggap ng eternal reward ang mga Gentiles na later hours of the vineyard na lang pumasok sa kaharian, ganun din ang tatanggapin ng mga Jews. Mahirap tanggapin ito para sa mga Jews dahil napaka-prideful nila. Gusto nila mas mataas ang kanilang status sa langit. Mas maganda ang mga damit nila pagdating sa langit. Mas maganda ang mga tinig nila. Mas masarap ang mga pagkain nila. Mas close sila sa triune God kaysa sa mga hentil. Pagdating sa langit, yan ang view ng mga Jews. But there's another way to view this. Pwede din natin itong i-view sa ating mga individual. Hindi lang ang Diyos ay fair sa kanyang chosen nation, God is also fair to His chosen people as individuals. Even to us, individual believers in Christ, we will all receive the same Christ, same eternal reward. So, kahit may pastor na nag-serve sa Panginoon for 60 years of his life, at ikaw 6 days ka pa lang nananampalataya kay Jesus, at same kayong namatay, parehas lang kayong tatanggap ng eternal reward. You will receive the same Christ regardless sa effort ng pastor na nag-serve for 60 years. And why is that? Because we are all in need of the same thing. So the reward will still be the same. We are all undeserving sinners, all children of wrath, all deserving of damnation and eternal judgment. Lahat tayo mere benefactors lang ng propitiatory works of Christ on the cross. Diba inaawit natin our charter of salvation, one hope, one faith, one Lord, one birth. We will all experience and have communion with the same triune Jehovah. Anong sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verses 4 to 6? Sabi ni Paul, there is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all, in you all. We will all receive
the same eternal reward in the afterlife, in eternity. We will all receive the same Christ. Ito yung commonality nating lahat. Regardless sa ating differences, regardless kung saan tayo nilagay ng Diyos at anong labor ang dinictate niya na gagawin natin, ito yung commonality natin, ito yung similarity natin as people of God. And the same is true to our reward, eternal life, perfect communion with Christ. And now, naalala ninyo, di ba, tinuro tayo ni Christ in response sa prideful remarks ni Peter. Sa tingin nyo ba nangusap agad yung talinhaga na to? Na-overwhelm agad sila at nabagbag ang puso nila. Oo nga, no? Pantay-pantay pala tayo. Hindi nga walang ng injustice sa part ng Diyos. Fair nga siya. No, hindi ito nangusap agad. Pagpunta natin sa verse 20 to 22, di ba, natapos yung talinhaga, verse 16. Dumagpas lang ng 4 na verse, pagdating mo ng verse 20 to 22, nangarapatan na naman yung mga apostol. Si James and John, tinawag nila yung nanay nila. Sabi nila, lumapit ka kay Jesus, sabihin mo to. Tapos yun, sinabi nga ng nanay kay Jesus, pag naupo ka na sa langit, pwede mo bang paupuin yung dalawa kong anak sa iyong kanan at kaliwa? Again, kung nangusap ito kay James and John, bakit ganun na naging action nila afterwards? Ibig sabihin, hindi nag-take root yung words na ito ni Christ. Sabi ni Kristo sa kanila, bakit makakainom ba kayo sa kopa na naiinuman ko? At hambog nilang sinagot ang yes. And not only James and John, anong sinabi doon sa talata? Nung narinig daw ng 10 na ginawa yun ni James and John, nag-away-away sila kasi sila din gusto yun. So again, hindi ito nangusap agad sa mga apostol. Yung haba ng ating paglilingkod o yung haba ng paglilingkod mo sa Panginoon, at kahit gaano man ito kahirap, mataas man yung level ng ministerial difficulty mo, kapatid, hindi ka nito bibigyan ng mas espesyal na posisyon sa langit. Hindi mas mataas ang posisyon mo dahil mas laborious ang ginawa mo dito sa lupa for God. We will all receive the same. And this truth is very beautiful because it quenches our pride. Maaaring katulad ka ng mga first hours na laborers who borne the burden of the day in the scorching heat. Pero hindi ibig sabihin nun na under obligation na ang Diyos sa iyo, nabigyan ka ng something na hindi niya ibibigay sa iba. At siguro, madaling mag-grasp yan pagdating sa Christian life. Pero in a sense, ganyan din ginagawa natin sa ating mga temporal life, di ba? Madalas kong naririnig na, Panginoon, bakit mo pinaranas sa akin ito? Naglilingkod naman ako ng tapat. Nagbabasa naman ako ng Bible. Umaattend ako ng Bible study, nagpipray naman ako. Bakit nangyayari sa akin ito? Yung ibang hindi nananampalataya sa iyo, hindi sa kanila to nangyayari. Again, ayan na yung language ng pangangarapatan. Wala tayong pinagkaiba kay Pedro. Wala tayong pinagkaiba sa mga apostol sa chapter 20. Na dahil meron tayong ginawa sa Diyos, under obligation na siyang i-bless yung career natin. Dahil faithful tayong Christian, dahil lifelong believer tayo, obligado na ang Diyos i-bless yung business natin. Obligado na siyang magpalago ng mga ministerial efforts natin. Hindi obligado ang Diyos na gawin yan. Sabi sa Luke 17 verse 10, so you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Wala tayong maihaharap sa Diyos at masasabi sa Kanya na, gawin mo sa akin ito pagkat napakatindi ng paghihirap ko sa ministeryo para sa iyo. I have suffered much for you. Dapat mo itong gawin sa akin. No. Graciously nilagay niya tayo sa vineyard niya. Hindi niya nga dapat tayo hinire. Hindi niya dapat tayo nilagay dito. Pero punong-puno ng grasya ang Diyos na in-include niya tayo sa kanyang kingdom. And again, mga kapatid, although other parts of the New Testament teach na tayo makakatanggap ng mga rewards and crowns, hindi ko ninenegate yan. Na yung labors natin, makakatanggap tayo ng rewards and crowns. Pero ang sinasabi ng Revelations 4, di ba pagdating natin sa langit, ilalatag din natin yung sa paanan ni Jesus eh. I-offer din natin yung sa Kanya eh. So anong point? We will all lay our rewards and crowns at the feet of Jesus pagdating ng eternity. Napaka-comforting ng truth na ito, na yung thief on the cross, never siyang nag-serve kay God buong buhay niya. Nanampalataya siya last minutes na ng buhay niya, di ba?
Then nakapasok siya ng langit. And si Timothy, mula pagkabata, naglingkod na sa Panginoon hanggang kamatayan. Parehas lang silang naka-experience ng communion kay Kristo in the afterlife. Although hindi naranasan ng thief on the cross yung labor ni Timothy sa ministry, lahat ng pinagdaanan niya. And yet in the afterlife, they all received the same Christ. What a beautiful truth na hindi yan base sa ating mga gawa. Ito yung kagandahan ng gift of salvation. All of is of grace and nothing more. Kahit yung mga Christians of long tenure doesn't possess greater salvific privileges. Ang punto lang natin dito, even if someone has only believed in Christ for one day, their faith makes them just as fully right with God as someone who has followed Him for a century. At itong katotohanan na ito, minimirror ito ng ating polity ng Historic Baptist Congregation. Paano ko nasabi yan? For example, si kapatid na A, member na ng church for 20 years. Si kapatid na B, member lang ng church for 2 months. Pag nag-church meeting ba, mas papakinggan yung suhestyon ni kapatid na 20 years ng member ng local church kaysa kay kapatid B na 2 months lang? No. In a Historic Baptist polity, the fact that you are added sa family ng Panginoon, sa local church, lahat ay may equal voice. Everyone has an equal voice, rights, and priesthood as members of the local church, regardless of their longevity. Nami-mirror ng ating polity itong katotohanan na ito ng parable na ito, that we will all receive the same eternal life. At bilang aplikasyon ng talinhagang ito sa atin, nais kong kausapin yung mga elderly muna. Kung babatayan ng talinhaga, mga elderly, kayo yung tinawag ng Panginoon na nandito na sa latter hours, na nanampalataya sa dulo ng inyong buhay kung late na kayong dumating sa pananampalataya. God may have placed you in His vineyard at the 11th hour of your life. Pero hindi yan rason para ma-discourage ka. Be comforted in the fact that you will be with Christ face to face in eternity, just like all the believers who came before you. I know, maraming kayong regret siguro kung late na kayong dumating sa Christian life, na sana ginamit niyo yung buhay ninyo nung bata kayo sa paglilingkod. Ngayong mahina na kayo, hindi niyo na magawa. Pero huwag kayong ma-discourage. Take comfort. Compared dun sa mga nag-serve kay Christ mula ng early ages nila, you will still receive the same. You will still receive 1 denary. You will still receive the same Christ. At kung hindi yun enough for you, I don't think anything will satisfy you. So that's my message for the elderly. Pero sa mga bata, sa mga younglings, sa mga bata pa, young pros, nasa teenage years, may you serve Christ habang early hours pa ng iyong buhay. Wala nang greater calling dito. I know, nagpe-prepare ka for your future. There's a whole life in front of you. Siguro nangangarap ka maging doktor, teacher, engineer, police. Magaganda yung mga bagay na yan. Pero let me remind you, walang mas higher calling kaysa maging servant of the King of Kings and Lord of Lords. Walang higher calling dyan. Nawa, i-align mo ang buhay mo kahit bata ka pa. I-align mo ang buhay mo sa direction na yan to serve Him in His vineyard. Tignan natin yung buhay ni David Brainerd, yung missionary sa Native American sa Delaware. Na-convert siya kay Christ 21 years old, namatay siya sa tuberculosis 29 years old. Yung buhay niya ay naging maiksi. Pero kahit ito'y maiksi, yet spent his youth in faithful preaching and prayer as a missionary. Labored in rugged, isolated conditions, often sick, weak, and alone. At napaka-impactful ng kanyang mga notes patungkol sa prayer. Nung namatay siya, yung kanyang father-in-law na si Jonathan Edwards gumawa ng autobiography sa kanya. Sabi ni Jonathan Edwards sa kanya, si David Brainerd daw is a candle burned to its ends, lighting the way of others. He is a towering inferno, burning up with zeal, love, and hunger for God. Mahal kong kabataan, kung kunin ka ng Diyos sa maagang edad, masabi kaya ito sa buhay mo? Did you have burned yourself with zeal despite your
despite your young age. Kahit kayo mga young pro, you are full of strength, full of zeal, full of energy in you. Saan mo tinutuon ang iyong enerhiya? Again, regardless kung anong oras tayo pinlace ng Panginoon sa vineyard, we are called to work. Mabiyaya ang Diyos sa buhay ko personal. Tinawag niya ako, nagamit ako sa ministry in a young age. And naalala ko noon, nagkaroon ng sister church yung aming dinadaluhan sa Caloocan noon. And kakastart lang ng church. And nagpa-deploy ako doon as a worker. I think 16 years old ako, 15. And yung naging pastor doon sa sister church na yon, na-ordain siya 61 years old na. Nanampalataya siya sa Panginoon just 4 years before that. Na-ordain siya 61 years old. And naalala ko, nasa church kami noon, practice ng Sabado. Sabi niya sa akin, mapalad ka, Jay. Sabi niya, bata ka pa. Nanampalataya ko kay Jesus, 57 na ako. Mahina na ang katawan ko. Gustuhin ko man mag-house to house, ibang mag-share ng gospel sa mga bahay-bahay, hindi ko na kaya, hindi na kaya ng mga tuhod ko. Gustuhin ko man magbasa ng Biblia at magbasa ng mga theological books for hours, hindi na kaya ng mata ko, hindi na kaya ng utak ko, hindi ko na kayang i-grasp, mahina ng aking intellect. Unlike you, you're young. Marami ka pang oras at pwede mong gamitin ito for God. Kulang na yung oras ko para kilalanin ng Panginoon, malapit na akong kunin. And sinabi niya yon after 3 years namatay siya. His name is Pastor Ponce. Isa siya sa mga naging pastor sa buhay ko. And again, youth, nawa itong life na binigay sa atin ng Panginoon, gamitin natin in our full strength in working for His vineyard. Nakakita ba natin sa parable? Regardless, first hour ka, napasok sa vineyard, third hour, sixth hour, ninth, 11th hour, meron lang isang trabaho ahead of us, and that is to harvest. Meron lang tayong isang trabaho. And what is that harvest? That is gospel work. Huwag kang masasideline ng mga bagay na hindi necessary. You are placed in the kingdom of God to proclaim His gospel, His salvation, His message to the world, to the lost world, that Christ is the propitiation of God. Na malibang manampalataya ang mga makasalanan kay Kristo, walang punto ng kaligtasan. That is your work. That is my work. We are all placed in this vineyard to work for that cause. And that cause is for Jesus Christ and His gospel. Nawa, wag tayong ma-sideline ng mga unnecessary things and focus on that. Regardless kung ano man ang endeavors natin sa ministry, be it media, be it cleaning, be it evangelism, ano man yan, dapat maging gospel-centered. At yun ang pintig ng ating church, focus on the Bible. Founder on the Bible, focus on Christ. Yan ang mantra ng ating church. At nawa isabuhin ng bawat membro ng Herald of Grace yan. The labor is not easy. It is long, it is hard and full of suffering. But what a joy to be partakers of the suffering of Christ, who suffered for our sin by becoming sin on our behalf. Sinabi ng 1 Peter chapter 4 verse 13, but rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Nawa itong precious truth na to, may this truth stoke the flame of our Christian life para sa kapurihan ng Panginoon. Pero kung wala ka kay Kristo, nakikinig ka ng mensaheng ito ngayong umaga, and you know sa puso mo na wala ka pa kay Kristo, di ba si Pedro nangangarapatan sa Diyos? May sense of entitlement si Pedro. Entitled ka rin sa isang bagay sa Diyos. Entitled ka sa eternal punishment for your sin kung hindi ka magsisisi. God owes you nothing but damnation. So my friend, do not squander God's given time for you. Huwag mong isipin na tsaka ka na lang mananampalataya. Kung bata ka, sasabihin mo sa akin na tsaka na lang, baduy pa kasi manampalataya kay Kristo ngayon eh. Gusto ko munang ibabad yung sarili ko sa mundo. Tsaka na lang yan, pag mga nasa age na ako ng magulang ko, mga 40, 50. Kamangmangan. Kung matanda ka rin, isipin mo, tsaka na lang yan, pag bedridden na ako, ngayong may lakas pa ako, enjoy muna. Mangmang, hindi mo nga alam kung ilang oras ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Do not squander God's time for you. Late repentance is mostly false repentance. Huwag kang mangangarapatan sa case ng thief on the cross. The fact that you are present today, listening to this sermon, iniimbitahan ka ng Diyos to come and labor in His vineyard. At wala nang greater invitation kaysa dito. His work is easy. His burden is light. May you turn to Christ today. Let's pray.
Aming Diyos, maraming salamat Panginoon sa katotohanan na pinakita mo sa amin mula sa iyong salita. Nawa mangusap ito sa amin, O Diyos, at buong lakas kaming maglingkod sa iyo for your gospel and for your glory. In Christ's name, amen.